Good morning po sa ating lahat. Good morning and welcome sa gawain ng Panginoon. Sige po, tayo po ay pumuwesto na sa ating paboritong upuan. Tayo po ay tumayo na, ready na yung mga Bible. And ready na yung mga puso sa pagpupuri sa Panginoon. Salamat din po sa umagang ito. Sapagkat ang ganda ng panahon. Good morning din po sa lahat po ng aming mga kapatid na nanonood po through FB. Samahan po ninyo kami, sama-sama po tayo sa umagang ito. Magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon. Today is June 2. Napakabilis po ng araw. Nasa kalahating taon na po tayo. At ngayon po, magsa-celebrate tayo. We are celebrating the faithfulness of God. We are celebrating the goodness of God. Napakabuti po ng Panginoon. Napakabilis ng araw, pero araw-araw natin kasama si Lord. Amen po ba? God is good. And all the time, God is good. Sige po, tayo po ay yumuko for our opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa paggising mo sa amin sa umagang ito. Salamat, Lord, sa kalakasan na ibinigay mo po sa aming lahat, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Aawitan ka namin, Lord, ng may kagalakan, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng bagay na patuloy mong ginagawa sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sapagkat nagpapatuloy ang gawain mo, Panginoon. Lord, ang lahat po ng ito ay para sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, salamat po sa mensahe na ipaabot mo sa amin, Panginoon, mula sa aming pastor. Salamat po, Lord, sa kanyang buhay. Maging, Lord, kay Pastora Ellen, salamat po sa kanilang buhay, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa kanila, Lord God. Itago mo po, Lord, si Pastor sa iyong likuran, Panginoon. Yung tinig mo po, Lord, ang marinig namin, yung mensahe mo po, Lord, patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, ng kagalakan, Panginoon. At maging, Lord, ang music ministry, Panginoon, pangunahan mo po sila, Panginoon. Samahan kami ng banal na Espiritu sa umaga ito. Salamat po, dakilang Diyos. At maging sa mga kapatid namin, Lord, na wala pa sa umaga ito. Ingatan mo po sila, Lord, makarating sila ng payapa at walahan, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, salamat po. At nawa, Panginoon, hindi lang kami ang mapagpala, hindi lang ikaw, Panginoon, ang una namin mapagpala, kundi, Panginoon, ang banal na Espiritu at ang mga anghel na kasama namin magpupuli sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Sa umagang ito, Lord, ihahayag mo po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. At hindi lamang kami, Panginoon, makakapakinig, Lord God. Abutin mo po, Panginoon, ang lahat po ng mga tao na naaabot, Panginoon. Maging sa mga nanonood, Lord, sa FB, Panginoon, abutin mo po sila, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po lahat ng kapurihan at kalwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 21. Command those who are rich in the present world not to be arrogant, nor put to their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some has professed, and in so doing have departed from the faith. Grace be with you all. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita.
Parang lahat, isa lang sinasabi. Ang init! Mainit po. Pero purihin ang Diyos. Nararamdaman natin ang init, ibig sabihin tayo ay buhay! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Salamat, Panginoon! Kami ay buhay! At patuloy na nabubuhay sa iyong biyaya. Hallelujah! Every child will see your glory.
Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Hallelujah! Sino ba ang makakatulad sa ating Panginoon? May nalaman na ba kayo? Na humingin sa Kanya? Na pumantay man lang sa Kanya? Wala. Nag-iisa ang ating Diyos. Hallelujah! Patuloy natin siyang purihin. Wala kang katulad, Panginoon. Woo! Wala kang katulad. Ika'y pupuri. Minsan pa, ano man, so ikaw ang pupurihin. Minsan pa, ano man magiging panahon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw. Wala kaming ibang tatakbo, Panginoon. Wala kaming ibang lalapitan kundi ikaw, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyong mabuting namin. Hallelujah. Salamat dahil hindi mo kami nilimutan.
sa bawat sitwasyon. Salamat sa Diyos. Sa bawat patay ng luha,
Sa buhay ko'y lagi mo laban. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay ang pupuri sa'yo. Purihin ka sa akin, itataas sa langit, itatanghal sa buhay mo, dahil ikaw ang Diyos. Ilipat sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y itatanghal sa buhay ko, dahil ikaw ang Diyos. Ilipat sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo just the church. Sa buhay ko'y tanging ikaw.
po dito po sa unahan, no, may electric fan. Dito po tayo, mas maganda po sa unahan. Meron pong electric fan. Lumipat po tayo dito. Dito po yan, may electric fan. Malapit sa electric fan. Yan. Sige, tayo po muna ay umupo ng maayos para mas maganda pong makinig ng salita po ng Panginoon. Yan. Mr. Ace, mas maganda dito, may electric fan. Yan. Sabi ni AG, no? Yan. Praise God. Okay, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Lord sa napakagandang umagang ito ang pinagkaloob sa amin. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong umaga, panibagong pakikibaka, panibagong tagumpay sapagkat ikaw po nagsabi sa mga salita mo. Kami po ay higit pa sa mga nalagumpay. Maraming salamat Panginoon sa kalayaan pinagkaloob sa amin at kami po ay malayang ng pag-aaral ng salita mo, nababasa ng pag-aaralan ng salita mo Panginoon. Lagi po namin sinasabi isang privilege ang karangalan ng pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, iniling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa muna sa aming kalagitnaan. Malaya pong kumilos sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding kung gusto namin maunawaan at maisagawa. Lahat ng pag-aaralan po namin sa umagang ito ang kaaway. Siya po ay mahigit ng 2,000 taong talunan. Anumang hadlang na kanyang gagawin, ito'y aking sinasansala, pinapawang bisa sa pangalan ng Jesus. I declare it null and void in Jesus' name. Dahil banal na Espiritu, ikaw mga sa aming kalagitnaan, nakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. Gusto po natin ang Bible, 1 Timothy chapter 6. Begin ng verse 17. Babasahin ko po sa New International Version. Sabi po dito, command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Verse 20, Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some have professed and in so doing have departed from the faith. Grace be with you all. And Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihan salita natin binasa at pag-aaralan sa umaga na. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. So ang ating pong pag-aaralan ay ating pong papamagatan, putting our hope in God. Paglalagay ng ating pag-asa sa Panginoon. Ano po ang inaasahan natin sa umagang ito? Kapag tayo po'y dumadalo sa church every Sunday, ano po yung inaasahan natin? Ano po inaasahan natin? Ako, every Sunday, ang hope lagi kong inaasahan ay mabless natin si Lord. Mapangiti natin si Lord sa ating ginagawa. At the same time, ay mabless tayo. Mabless tayo ng Word of God. Sa praise and worship, mabless tayo. Kumilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. So meron tayong inaasahan kapag tayo po ay nagpunta sa church. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ano ang inaasahan mo sa iyong trabaho? Marahil kung ikaw ay nagtatrabaho at hindi ka pa regular, ang inaasahan mo ay ma-regular ka. Natural, di ba? Wala naman siguro nagtatrabaho ayaw ma-regular. At kung ikaw naman ay regular na, ang inaasahan mo ay ma-promote ka.
ma-increase yung sweldo mo. Amen. At kung ikaw ay nag-aaral, estudyante ka, ano ang inaasahan mo? Ano ang inaasahan mo kung ikaw ay nag-aaral? Siyempre, inaasahan mo, yung financial provision ni Lord, i-provide ni Lord, yung inaasahan mo, monthly sa tuition fee, at inaasahan mo, makapagtapos ka ng pag-aaral. At katapos makapaghanap ng magandang trabaho, merong kaugnayan sa iyong tinapos. Ano po ang inaasahan natin sa ating mga pamilya? Siyempre, inaasahan natin na maging maganda yung pamilya natin, may pagkakaisa, may pagmamahalan. Ano ang inaasahan mo sa iyong mga anak? Lumaking may takot sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, marami po tayong inaasahan sa buhay. Maganda po yan. Mabuti po na lagi po tayong umaasa. Sapagkat ang pag-asa, ito po yung nagpapanatili sa atin para po tayo'y magpatuloy sa buhay, magpatuloy sa digmaan ng buhay, ano man ang pinagdadaanan natin. Kasi kapag wala ka ng pag-asa, wala na. Lagi natin naririnig, kapag may pag-asa, may buhay. Habang may pag-asa, may buhay. Pag binaligtad natin, pag wala ng pag-asa, wala nang buhay. Ito po yan. Kapag wala ka ng pag-asa, ay wala ka ng buhay. Kapag nawala po yung ating pag-asa, kapag ang lahat ng ating inaasahan ay nabigo, kapag wala na po tayong pinanghahawakan pa, ay napakahirap pong magpatuloy ng buhay. Di po ba? Yung bang wala ka ng pag-asa, lahat ng inaasahan mo nabigo, wala ka ng pinanghahawakan pa, napakahirap magpatuloy sa buhay. At ang isa pong malupit na katotohanan sa buhay, napakarami po natin inaasahan sa buhay, pero kalimitan sa inaasahan natin ay hindi po nagkakaroon ng katuparan. Nabibigo. Aminin natin sa ating sarili, tayo po ba yung nais nating maging? Yung kinatatayuan mo ngayon, yung buhay mo ngayon, yan po yung nais mo talagang maging ikaw. Yung talagang nais mo na maging ikaw. Nung ako po'y nag-aaral pa, nag-aaral ako ng college, ako po'y nag-aaral sa UST, College of Engineering. Ang aking pag-asa, ang ako makapagtapos ng pag-aaral, maging mechanical engineer. Pero hindi natupad. Yung inaasahan ko, hindi natupad. Iba yung naging plano ng Panginoon. Ibig sabihin, lagi po tayong merong inaasahan. At kalimitan, sa totoo lang, naglalagay tayo ng matataas na layunin sa buhay natin na minsan unreachable. Hindi po masamang maglagay ng goal, pero kinakailangan reachable. Kailangan talagang kaya mong abutin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Pero meron pong isang lugar na kung saan pwede po nating ilagak yung ating pag-asa at kailanman hindi po tayo mabibigo kapag ating pong inilagay yung pag-asa natin sa Panginoon. Amen po ba? Kapag inilagay po natin yung ating pag-asa sa tao, sa maniwala tayo sa hindi, bibiguin po tayo ng tao. Kapag ating pong inilagay yung ating pag-asa sa pera, sa malamang, bibiguin tayo ng pera. Kung ating ilalagak yung ating pag-asa sa mga namumuno sa bayan, kay BBM, kay Mercado, kay Governor, o kanino mang politiko, maniwala tayo sa hindi, magbibigo tayo, maaaring biguin nila tayo. Kung ating hindi pong ilalagak yung pag-asa natin dito sa church, maaaring biguin din po tayo ng simbahan. Subalit, kapag ating pong ilalagak yung ating pag-asa sa Panginoon, kailanman hindi po tayo mabibigo. Sabi ng Romans 10:11, nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi mapapahiya. Kaya dapat matutunan po natin na ating pong ilagay yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Basahin niyo muli natin ang verse 17. 1 Timothy chapter 6, verse 17. Sabi po dito,
Command those who are rich in this present age not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Romans number 1, put our hope in God, not in wealth. Ilagay po natin yung ating pag-asa sa Diyos, hindi sa kayamanan, hindi sa pera, hindi sa datong. Dito po sinimulan ni Paul yung ito pong section na ito sa pamagitan ng pag-address sa mayayaman. Ang ina-address niya dito, yung mayayaman, rich in this present world, ang sabi po ni Paul. Isa po sa malaking temptation para sa mayayaman ay yung ilagay yung kanilang pagtitiwala sa pera kaysa sa Panginoon. Totoo po yan. Kasi pag mayaman ang tao, milyonaryo, bilyonaryo, ay yung kanilang pag-asa na ito sa kayamanan nila. Hindi nilalagay sa Panginoon sapagkat lahat ng bagay mabibili nila eh. Lahat ng kailangan nila sa buhay nabibili nila. Magagarang bahay, magagandang sasakyan, mamahaling eskwela, pinag-aaralan na. So isa po yan sa tukso sa mayayaman. Mabuti lang, hindi tayo naging masyadong mayaman. Amen. Yung po talaga ang katotohanan, kaya sabi ng Mark 10:25, for it is easier for a camel to go through the eyes of a needle than a rich man to enter into the kingdom of heaven. Mas mabuti pa raw na ang kamay niyo makakapasok sa butas ng karayong kaysa isang mayaman na makapasok sa kanayan ng Diyos. Tanong, yung bang kamay niyo makakapasok sa butas ng karayong? Tanong, sagot. Ay, hindi. Yung nga sinulit. Ako nga, hindi naman pagpapasok ng sinulit sa kanya sa butas ng karayong eh. Yung pang-kamelyo, ibig lamang sabi, ito po yung impossibility. Imposible makapasok ang kamelyo sa butas ng karayong, pero mas imposible, sabi ng Panginoon. Mas madali pang araw eh. Na kamelyo makapasok sa butas ng karayong kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat kalimitan sa mayaman yung kanilang pag-asa nakalagay sa kanilang kayamanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa verse 17 na binasa po natin, dito po sinabi sa atin ni Paul, yung reason bakit natin dapat ilagak yung ating pag-asa sa Diyos at hindi sa pera. Letter A, under Romans number 1, letter A. Don't measure our value by our wealth. Huwag natin sukatin yung halaga natin sa pamagitan ng ating kayamanan. Yung halaga po ng buhay ng tao, hindi po yan nasusukat sa kayamanang meron siya. Don't measure our value by our wealth. Sabi ng verse 17, command those who are rich in this present age, in this present world, not to be arrogant. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas. Sa ibang translation, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Ang utos po ay command to those who are rich in this present age. Ngayon, itrepeto ngayon. Yung pinamumuhay po natin ngayon. Yung mayayaman, ngayong panahon na tayo po ay nabubuhay. Ang Biblia po ay nagsasalita ng two different ages. Sinabi kasi dito, in this present age. Meron pong present age at meron pong coming age. Yung present age ngayon, yung ipinamumuhay po natin. Yung coming age, yung pagbabalik po ni Jesus Christ. The present age, ito po ay napahira ng kasalanan. Yung coming age will be marked with perfection. Yung present age, ngayon, temporary po yan. But the coming age is eternal. The present age ay ipapamuhay po natin dito sa lupa. Yung coming age, papamuhay natin sa presensya po ng Panginoon sa langit. Amen po ba? Sino po ba yung mayaman sa panahon natin ngayon? Those who have abundance of resources related to the physical world. Sila yung mga taong nasa kanila lahat ang kailangan at meron pang
Higit-higit, sagana, hindi nauubusan. Meron sila, sagana sila ngayon, at meron pang nakalaan para bukas, hindi nauubusan. At kalimitan, sila ko'y kiniingitan ng mga taong na walang ganong ari-ariang katulad po nila. At minsan, tayong mga mananampalataya, minsan nainggit. Minsan tatanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit yung mga tao na yan? Wala namang relasyon sa'yo, hindi mo naman anak. Pero Panginoon, sagana, tatandaan ko lang, pupunta kami ng Pastor Edmund doon kami dumaan sa Santa Rosa, pupunta kami ng Cavite. May dinaanan kami, sabi sa akin, Pastor, yung lahat ng na kayang abutin ng mata mo, kabilat kanan, pag-aari ni Lucio Tan. Hindi nga kayang abutin ng paningin mo eh. Ang daming lugain. Kaya nga nakakalunga sapagkat yung kanilang pag-asa nakalaga. Doon po sa kanilang kayamanan. Kaya sabi ni Paul, do not be arrogant. Sabi sa mayaman, huwag kayong magmataas sa pag-iisip. High-minded. Huwag natin isipin na dahil tayo'y mayaman, marami tayong pera, ay mas higit tayo kesa sa iba. Yun po ang human point of view. Kapag may pera, mayaman, ang tingin nila sa sarili nila at ang tingin ng ibang tao sa kanila, mas mataas sila kaysa iba. Yun po yung human point of view. At yun po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Isa pong malaking kahangalan na sukatin natin ang ating self-worth by our net worth. Huwag po natin isa pong malaking kahangalan na sukatin mo yung alagaan ng sarili mo sa pamagitan kung anong meron ka. Minsan dahil wala ka, hindi ka katulad ng mga sagana, parang ang tingin mo sarili mo, parang wala ka ng halaga. Yun po isang malaking kahangalan. Huwag natin susukatin at do not measure our self-worth by our net worth. Amen. Hindi ka mas mahalaga, hindi tayo mas mahalaga, dahil mas meron tayong marami. You are not more valuable than others because you have more. You are not less valuable than others because you have less. Hindi sila mas mahalaga sa iyo kasi mas marami silang pera. Hindi ka less na mahalaga kasi less lang ang pera mo, hindi po ganoon. Pero yun po yung pananaw ng tao. Amen. Nasanay po tayo na sukatin ang halaga ng tao sa pamagitan ng pera. Kaya tingnan mo po, kapag ang isang pangkaraniwang tao nasagasa na aksidente, patay, magkano po binabayad halimbawa ng kumpanya? 20,000, 10,000. Kasi hindi naman kilalang tao, walang pera eh. Subukan mo yung na-aksidente niya kilalang tao, presidente ng isang kumpanya o kaya milyonaryo. Ano kaya magiging damage? Iba yung damage. Kasi bakit? Ang tingin ng tao, yung kahalagaan ng buhay ng tao, nakabase sa pera. At yun po ay isang malaking kahangalan. Kaya ang sabi ng Panginoon ay huwag mong gawin yun. Bilang mananampalataya, we are not valuable because of what we have. Hindi po tayo mahalaga dahil kung anong meron tayo. We are valuable because we are created into the image and likeness of God. We are valuable because we are the masterpiece of God. The crowning glory of God's creation. Kaya mahalaga tayo. Tayo po'y nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Bigyan na ito ang mukha mo. We are created into the image and likeness of God. At yun po yung nagbigay ng kahalagaan sa atin. We are the crowning glory of God's creation. Masterpiece. Obra maestra. Ano ba ibig sabihin ng obra maestra? Di ba mga sculptor, maraming maraming mga inukit yan. Pero mayroon silang tinatawag na obra maestra. Ibig sabihin, yun ang pinaka-natatangi nilang gawa, pinakamagaling nilang ginawa. Yung ating pong kahalagaan na abase sa ating
personal na relasyon sa ating pong Panginoon Diyos. We are valuable because God loved us with an everlasting love. Sabi po ng Jeremiah 31 verse 13, God loved us with an everlasting love. Kaya nga, huwag mong mamaliitin yung sarili mo. Huwag mong mamaliitin dahil kaunti lang ang pera mo. Huwag mong mamaliitin kung minsan nawawalan ka ng pera. Ang tingin mo, wala nang halaga ang buhay mo. Wala kang halaga sa ibang tao. Maaari, sa tingin ng ibang tao, wala kang halaga. Maaari sa tingin ng ibang tao, mali ka, wala ka. Pero sa paningin ng Panginoon, napakahalaga po natin. We are created into the image and likeness of God. Huwag natin mamaliitin yung sarili natin. Huwag natin lagi ihambing sa mayayaman. Amen. Tingnan natin yung sarili natin kung paano tayo tinitingnan ng Panginoon. Huwag natin titingnan yung sarili natin kung paano tayo tingnan ng kapitbahay natin. Kung paano tayo ng ibang tao, tingnan natin yung sarili natin. Kung paano tayo tinitingnan ng Panginoon. Base po sa sinasabi ng salita po ng Panginoon. Amen. Huwag natin sukatin yung halaga ng buhay natin sa pamagitan ng kayamanan. Huwag din natin sukatin yung halaga ng buhay ng ating kapwa sa pamagitan ng kung anong tinataglay niya. Meron ka man o wala, mayaman ka man o wala, kung tayo may Kristo sa puso, napakahalaga po natin sa paningin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag natin sukatin ang ating halaga sa pamagitan ng tinataglay natin. Letter B, don't measure our security by our wealth. Huwag natin sukatin yung ating seguridad sa pamagitan ng kayamanan. Sabi ng iba, the more money we have, the more we feel secure. Sabi po ng iba, kapag mas marami kang pera, mas feel secure ka. Totoo po ba yun? Yung marami kang pera, yung laging delikado eh. Kasi lagi nakamata sa kanya yung mga mandarambong eh. Di ba? Yung doon lagi nakatingin mga tao, mayaman to. Yung mga lumalabas pag pupunta sa mall na nagkalalakihan yung mga lalakihan yung mga, tawag dito, yung kwintas, yung talaga nakikinangan yung pinakikita nila sa tao kung gaano sila kayaman. The more money we have, the more we feel secure. Hindi po totoo yan. And the less money we have, the less we feel secure. Hindi po totoo. Amen. Kaya tingnan po natin yung description ng Panginoon sa verse 17. Don't put your hope in wealth which is so uncertain. Yung pera, hindi po tiyak yan, hindi sigurado. Naisip na po ba natin yan? Na ang pera, hindi po sigurado yan. Sabi po sa verse 17, command those who are rich in this present age not to be arrogant nor put their hope in wealth which is so uncertain, hindi sigurado. But to put their hope in God which richly provide us with everything for our enjoyment. Naisip na po ba natin na ang pera, uncertain, hindi sigurado? Minsan hindi natin inisip hanggang sa dumating yung panahon na wala na. Yung po mga lottery winner, lotto winner, mga successful investor, all this feel secure in their wealth. Until na yung nanalo sa lottery, nanalo sa lotto, naubos na yung pera, at yung investor na bankrupt, sa kanilang maiisip, ganun pala, kasigurado, uncertain. Minsan may nakakausip ka mga may pera siya. Ayoko pabarihan itong 1,000. Kasi pabarihan mo, ang bilis pa ubos. Di ba? Pag bunga naman, hindi mo ubos. Paano pa naman bibili, kung ano pabarihan. Oo. Di ba? Pag sabi, ayoko pabarihan itong 1,000. Bakit naman? Kasi pag nabarihan, ang daling maubos. Talagang ganun ang pera. Amen. Minsan one day, millionaire. Wag po natin sukatin yung ating security. Hindi dahil marami kang pera, secure na secure ka. Ang sabi po ng Proverbs chapter 23 verse 5,
Sabi ko, Proverbs 23 verse 5, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kawakan. Ulitin po natin sa Proverbs 23 verse 5. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kawakan. May narinig ako yung interview sa TV eh. Ay, nanalo siya sa loto. Milyon nga yung panalo niya sa loto eh. Nung manalo sa loto, buhay milyonaryo eh. Galante eh. Bigay dito, bigay doon. Libre dito, libre doon. Sugal dito, sugal doon. Hanggang sa araw nakita niya, bankrupt na siya. Hindi nga umabot ng ilang buwan eh. Buwan lang ang binilang. Yung pera niyang milyon, sandali na wala. Hindi po sigurado ang pera. At ang pera po nagsasalita. Niniwala po, pati nga bingi, pag nagsalita pera, nakakarinig eh. Pag ang pera nagsalita, pati bulag, nakakakita yung tulay, dumitrecho. Ano po ba natin ang sinasabi ng pera? Ang sinasabi ng pera, goodbye. Ang sinasabi ng pera, goodbye. Isa po malaking kahangalan na ibasin natin yung ating security, yung sigurod natin sa ating kayamanan. Ang tunay na security kay Kristo lang. Mararanasan, miski wala kang pera. Pag na kay Kristo ka, secure na secure ka. Amen. Proverbs chapter 3 verse 25 to 26. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat iwala kang si Yahweh ang kagabay mo at hindi niya hayaang sabitag ikaw ay masilong. Yung tao lamang na naglalagay na kanyang pag-asa sa Panginoon ang tunay na secure na secure. Bantay sarado po tayo. 24/7. Kaya pag umalis tayo hindi naman tayo umalis, hindi na nanalangin, nagpapabantay tayo. Masigurado ka, pag balik mo, makakabalik ka ng ligtas, mayaman mo natin. Bantay sarado, guardyado po tayo. Tayo na naglagay ng pagtitiwala sa Diyos, tayo po yung tunay na secure. Amen. Don't measure our value by our wealth. Don't measure our security by our wealth. And let us say, don't expect enjoyment in life to come from wealth. Huwag nating asahan ang kasiyahan sa buhay ay magmumula o nanggagaling sa pera. Ang pera, nagbibigay po ng kaligayahan yan. Totoo po yan. Pansamantalang kasiyahan. Amen. Hindi dahil marami kang pera ay masaya ka. Sino yung pag maraming pera, malungkot ka? Di ba? Pag marami kang pera, masaya talaga nagbibigay ng kasiyahan, pero pansamantalang kasiyahan. Kasiyahan ng mundo. Hindi dahil maraming pera ay masaya ang tao, maligaya ang tao. Kung hindi ka niniwala sa akin, pumunta ka. Pumunta ka doon sa mga bilyonaryo. Tanungin mo, interview mo kung masaya yung buhay nila. Kalimitan po sa mga bilyonaryo, hindi masasaya ang buhay. Amen. Ang pera, mabibili lahat ng bagay. Ang sabi nga ng Ecclesiastes, money answers everything. Mabibili natin ang pangailangan natin sa pera. Pag gusto mo ng bagong sasakyan, may pera ka, makakabili ka. Makakapatayo ka ng bahay at lupa. Makakabili ka ng gadget. Buwan-buwan, linggo-linggo, kung ay maraming pera. Nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan. Pero ang pera hindi pwedeng makabili ng kasiyahan, ng tunay na kasiyahan na nanggagaling sa Panginoon. Ang pera hindi po makabibili ng kapayapaan. Ang pera, nagbibigay ng kapayapaan, samantala lamang po yan. Pero hindi makabibili ng tunay na kapayapaan. Hindi makabibili ng kaligtasan. Hindi makabibili ng mahimbing na tulog. Ang pera, bumibili lang ng sleeping pills para mahimbing na tulog. Pero tayo, hindi naman tayo mayaman. Hindi na makatulog.
Kasi naisip na sa pera. Pero tayo po, mga mananampalataya, mananalangin sa Panginoon, magpe-pray, nakakatulog na ng mahimbing. Yung mayayaman, nag-iisip pa yan kung anong negosyo. Ang dami ng negosyo, nakita ko doon, nagpunta kami ng Molino Billiard City. Lahat ng tingnan mo, Billiard City. Iniisip ko, ang dami nila itong pera. Ang nasa isip, puro negosyo. Ano pang negosyo ang itatayo ko? Talaga. Kaya wala na makita ang bukid. Billiard for subdivision. Di ba? Ang nasa isip, puro pera, puro pera, puro pera. Yung kanilang pag-asa ay nasa pera. Kapag naubos ang pera, wala na, patay na. Tayo, yung pag-asa natin nasa Panginoon. Yung tunay na kaligayahan sa Panginoon lamang, hindi ang pera po nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po rin ng verse 17, don't put your hope in wealth which is so uncertain, but put your hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Nagbigay na lahat ng bagay para sa ikagagalak po natin. Lahat ng meron tayo ngayon galing sa Panginoon. Naniniwala po tayo? May trabaho ka? Galing sa Panginoon niya. May talento ka? Galing sa Panginoon niya. May pamilya ka? Galing sa Panginoon. Lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. At kaya lamang natin i-enjoy ang mga yan kapag tinanggap po natin ito bilang regalo ng Diyos. Pero kung iisipin mo, kaya ako may pera, kaya lahat ng ito'y nasa akin kasi magaling ako, kasi mahusay ako, hindi natin i-enjoy. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos at pwede natin i-enjoy yan kapag tinanggap po natin na ito po ay regalo galing sa Panginoon. Anumang meron ka, galing kay Lord yan, i-enjoy natin. Kung ikaw ay milyonaryo, i-enjoy mo yung pagiging milyonaryo mo. Kung ikaw ay libyonaryo na, puro libo lang ang pera mo, i-enjoy mo yung pagiging libyonaryo mo. Kung ikaw ay danaryo, puro taan lang ang pera, i-enjoy mo. Kung ikaw ay pisyonaryo, puro piso lang ang pera mo, enjoy. Tanggapin natin bilang regalo ng Diyos. Ano ang bagay na meron sa atin, may enjoy natin kapag tinanggap po natin bilang regalo ni Lord. Magiging buhay natin, di ba? Ini-enjoy natin kasi bakit? Kasi alam natin regalo ni Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ecclesiastes chapter 5 verse 19 to 20. Sabi po dito, when God gives someone wealth and possession and the ability to enjoy them, to accept their life and be happy in His world, this is gift of God. Sabi po ng mga regalo ito ng Diyos. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. Sabi sa Tagalog sa verse 3, sa gayon, hindi siya malulungkot kahit maikli ang buhay niya sa daigdig sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Alam mo, meron tayo galing sa Panginoon, may enjoy natin kapag atin pong tinanggap na regalo ito ni Lord. Yung trabaho mo, may enjoy mo yan pag inisip mong regalo sa akin ni Lord. Kaya miski anong trabaho mo, isipin mo regalo ni Lord, mag-i-enjoy ka. Amen. Hindi po ito regalo ni naman. Gumagamit ang Diyos ng instrumento para magkatrabaho ka. Pero ang katotohanan, ang Diyos po ang nagbigay ng lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ecclesiastes chapter 6 verse 23. Babasahin ko po sa Tagalog. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan, sa kasawiang palad. Hindi niloob ng Diyos na tamasain niya ang kasiyang dulot ng mga bagay na ito. Bagkus ay iba ang nakinabang, ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Binigyan siya ng maraming kayamanan, maraming ari-arian, karangalan, kaya nga lang,
Hindi niloob ng Diyos na tama sa inya ang kasiyang dulot ng mga bagay, bagkus ay iba ang nakinabang. Kapag ang isang bagay na meron tayo, atin po tinanggap bilang kalooban, bilang regalo, i-enjoy po natin. Huwag nating isipin, ako'y nakabili ng sasakyan kasi malaki ang sweldo ko, mahusay ako, magaling ako. Hindi ka mag-i-enjoy. Pero siya nung bagay, miskin cellphone mo, 3210 pa lang, alam mo regalo ni Lord dyan, i-enjoy mo yan. Yung iba, di ba? Yung 3210 lang ang iyong ano. Tinanggap mo regalo, i-enjoy mo yan. Kaya tayo nag-enjoy kasi alam natin regalo ni Lord. Pero pag hindi po natin tinanggap na regalo ni Lord, miski anong ganda yan, hindi po natin i-enjoy yan. Kasi ang enjoyment ang gagaling po sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya ang sabi ng verse 3, mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak ng patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal, ngunit hindi naranasan na maging masaya at hindi pinarangalan ng siya ay iligay. Ang kasiyahan hindi po nang gagaling sa material na bagay. Enjoyment does not come from wealth. It comes from God. Enjoyment does not come from wealth, possession, or honor, but rather enjoyment is a gift from God. 1 Timothy chapter 6 verse 17, it is God who richly provides us with everything for our enjoyment. Ang Diyos ang masaganang nag-provide sa atin ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Ang Diyos po yung nagbigay sa atin napakaraming bagay para i-enjoy po natin. I-enjoy natin kapag alam natin bigay ni Lord. Amen. Meron tayong pamilya, i-enjoy po natin. Meron tayong simbahan, i-enjoy natin. May trabaho ka, i-enjoy mo. Ano mang meron tayo, alam natin bigay ni Lord, i-enjoy po natin. Yan po yung ibinigay Lord for our enjoyment. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Don't expect enjoyment of life to come from wealth. It is a gift of God. Hallelujah. So yun po yung number 1, put our hope in God, not in wealth. Number 2, sa verse 18 to 19, 1 Timothy 6, 18 to 19, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure from themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of life that is truly life. Paano po natin ilalagay yung pagtitiwala sa Panginoon? Number 2, store up treasure in heaven, not in earth. Mag-imbak po tayo ng kayamanan sa langit. Hindi kayamanan sa lupa, sabi sa Tagalog. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-iimpok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtam nila ang tunay na buhay. Mag-imbak po tayo ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Paano po tayo makapag-iimbak? Hindi po, huwag po natin isipin na huwag na tayo mag-imbak ng kayamanan sa lupa. Hindi po ibig sabihin, huwag na tayo magtipid. Huwag na tayo magtipid. O mag-save. Hindi po gano'n. Ang inaano ng Panginoon dito, kung nag-iimba ka ng kayamanan sa lupa, mas mag-imba ka ng kayamanan sa langit. Walang kabulan ng kayamanan mo sa lupang inimbak ng mahabang panahon. Wala po tayo na iimbak na kayamanan sa langit. Bali, wala po yan. Yung kayamanan natin sa lupang inimbak sa marami pa, hindi natin madadala yan. Amen. Pero yung kayamanan inimbak natin sa langit hanggang sa anong panahon. Pagbabalik nyo, dala-dala po natin yan. How to store up treasure in heaven instead of earth. Sabi ng verse 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Paano po tayo makapag-imbak na kayamanan sa langit? Be rich in good deeds, maging mayaman sa mabuting gawa. Ang sinasabi niya dito, mayayaman. Pero applied po ito sa lahat.
Miski hindi tayo mayaman, maging mayaman tayo sa mabuting gawa. Walang kabuluhan. Kung tayo'y mayaman sa kayamanan dito sa lupa, kung tayo may salat sa kayamanan sa langit. Amen. Maging mayaman sa mabuting gawa, maging matulungin sa ating kapwa. Tayo po ba ay humahanap ng way para makatulong sa ating kapwa? At sabi po ng Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor, lends to the Lord, and He will reward them for what they've done. Yung tumutulong sa mahirap ay parang pagpapautang kay Yahweh. Pagdating ng panahon, siya ang magbabayad. Amen. Meron pong nag-describe ng joy. Ito yung description niya sa joy. Larawan niya sa joy. Joy means Jesus, others, and you. Ang joy sa kanya, si Jesus, others, then sarili. Ibig sabihin, inuuna niya ang Panginoon Jesus, sumunod yung kanyang kapwa bago ang kanyang sarili. Pero sa atin, hindi eh. Unahin natin si Jesus, sunod sarili natin, pagkatapos ng ating kapwa. Pero ang gusto ng Panginoon, unahin natin siya, unahin natin yung ating kapwa bago tayo. Amen. Hindi po tayo naligtas dahil sa mabuting gawa, sabi ng Bible. We are saved by grace sa pamagitan ng pananampalataya, sabi po ng Ephesians 2:8. Pero tayo po ay tinatawag para gumawa ng mabuting gawa at maglingkod sa ating kapwa. Amen. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 14, today, you are the light of the world. Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Maging mayaman tayo sa mabuting gawa, maging bukas ang ating puso sa pagtulong. Kung meron po tayong ito, tulong. Naalala ko si Nanay Pini. Sino nakakakalala kay Nanay Pini? Si Nanay Pini, nanay po ni Ate Beth. Si Nanay Pini, napakamatulungin. Pag umutang ka sa kanya, yung mga kapitbahay umutang sa kanya. Pag walang pera si Nanay Pini, kasi umutang siya wala sa pera, ang ginagawa niya, mangungutang sa kakilala niya para yung umutang sa kanya, mapakutang niya. Okay po ba yun? Pwede po tayong tumulong kapag meron po tayong ito, tulong at dapat lamang tayong tumulong sa mga nangangailangan. Pero kung wala ka, huwag namang uutang ka pa para matulungan. Pero sa bagay, okay yun. Pero hindi dapat. Pero kung talagang kailangan, at talaga namang gusto mo siyang tulungan, wala ka, meron kang mautangan, gawin mo. Pero maging tulong na talagang meron kang itutulong. Pag po natin pipilitin naman, na tumulong, wala ka naman talagang itutulong. Pag meron, bukas ang puso sa pagtulong. Yun po ang gusto ng Panginoon. Be rich in good deeds. Maging mayaman sa mabuting gawa. Minsan maglalakad ka, may naglalakad. Minsan may mga daladalang papel. Yung aking pong anak, nasa ospital. Yung aking pong... Pero lagi siya napunta dito. At kung ilang beses siya napunta dito, yun dala. Yung anak ko nasa ganito. Ang anak ko ay nasa ospital. Kung baga sa suki na. Suki. Sabi ko, ikaw na naman. Lagi na lang. Pero siyempre, tayo naman, kung meron, Lord, anak ko itong tao ito, pabalik-balik. Yung pang out yung pagmamahal. Linoloko man ako o nito, hindi, totoo man ng anak kayo nasa ospital o hindi, Lord, magbibigay niya, pagbahala ka na po sa kanya. Diba? Yun po yung, minsan ganun tayo eh. Minsan iniisip ko, Lord, kung linoloko ko nito, ay bahala ka, Panginoon, basta ako magbibigay. Sabi ko, nangangailangan siya. At so, meron po yung siya, matanda dyan, yung lagi siyang tuktok ng tuktok. Yun po yung mga suki ko yan.
Saka yung sa babae, kuya, suki ko po yan. Hindi po yan naalis. Miski, kanyari naandyan siya, binigyan niyo na siya, hindi aalis yan. Hanggang hindi ako nagbibigay. Kasi ibig sabihin, siya pumunta para humingi sa akin. Pero miski bigyan niyo siya, hindi aalis yan. Amen. Maging bukas po ang puso natin. Kasi pag bukas po ang puso natin sa pangangailangan ng iba, kapag tayo po'y nangailangan, maging bukas din po yung puso nila. Kapag sarado tayo sa pangangailangan ng ating kapwa, kapag humingi tayo ng tulong, sarado rin sila. Amen. Meron ng pagkakataon ng kapitbahay, masungit, hindi nagpapautang, hindi wala sa pakaram sa kapwa niya, sa kapitbahay. Nung nasunugan niya, hingi nang hingi, help, tulong, yung mga kapitbahay, hindi siya tinulungan. Ganun po talaga eh. Kapag tayo bukas ang puso natin sa pangangailangan ng iba, kapag tayo nangailangan, bukas din ang puso nila. Pero pag tayo ay sarado din po ang puso nila. Be rich in good deeds. Letter B, sabi po ng 1 Timothy chapter 6, verse 18b, be generous and willing to share, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Bukas palad, be generous and willing to share. Kung ano yung meron ka, willing kang ibahagi. Kung paano po si Lord ay generous. Saganang nagbigay ng lahat na kailangan natin for our enjoyment, tayo po'y inuutusan ng Panginoon na maging bukas palad, maging matulungin. Especially doon po sa mga nangangailangan. The more we have, the more we should be willing to share what we have with others, especially those who are in need, yung tunay na nangangailangan. Gawin po natin available yung sarili natin sa iba. Dalhin natin kung ano yung binigay ni Lord sa atin at gawin din po natin available kung ano yung meron tayo sa iba. Ibig sabihin available kapag ang iba ay nangangailangan ng tulong at meron po tayong itutulong. Kung anong meron ka, available sa iba. Pag nangangailangan ng tulong. At maging available sa ating kapwa. Be generous and willing to share. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tabi mo, kapatid. Pamahagi mo naman yung meron ka. Bumunod ka na, bigyan mo na yung katabi mo. Praise the Lord. Be rich in good deeds, be generous and willing to share, and let us say, build a firm foundation for the future. Sabi po ng 1 Timothy 6:19, sa gayoy, makapag-ibog sila para sa matatag na hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay. Kapag tayo po'y nag-impact ng kayamanan sa langit at hindi sa lupa, we are building a firm foundation for the future. Yung future na sinasabi po dito, hindi yung retirement natin, hindi yung future dito sa lupa. But verse 19 refers to specifically to the coming age. When we are rich in good deeds and generous and willing to share, we are building a firm foundation for the coming age when Jesus Christ return. Ang goal po dito, panghawakan po natin yung buhay na tunay na buhay. Yun sabi ng Bible, diba? Sabi verse 19, in this way, they will lay up treasure for themselves as firm foundation for the coming age so that they may take hold of the life that is truly life. Panghawakan yung buhay na tunay na buhay. Ano po yung tunay na buhay? Yung tunay na buhay na kay Kristo. Yung tunay na buhay na naglilingkod kayo. Yung tunay na buhay na punong-puno. Sagana sa pagtulong, sagana sa mabuting gawa. Hallelujah. Sabi ng Luke 12:15, a man's life does not consist in the abundance of his possession. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Real life is found not in things, not in wealth, but in God alone. Sabi ng Matthew 16:26, for what will it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Ano mapapala ng tao makamit man yung kayamanan ng mundo? Lahat man ang lupain dito sa San Pedro ay ari-arian mo. Kung wala kang Kristo sa puso, walang pakinabang. What will it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Yung mga bilyonaryo, napakarami pong bilyonaryo.
billiard sheet, napakarami, nayayaman. Ang problema kapag wala silang Kristo sa puso, walang kabuluhan ng kanilang buhay. Kaya mapalad po tayo. Hindi man tayo kasing yaman katulad nila, pero mas mayaman tayo pagdating sa spiritual na bagay. God has blessed us with all spiritual blessing in the heavenlies. Mayaman nga sila sa mga physical, material, pera, pero mas mayaman tayo sa mga bagay na ito. Pero hindi naman po tayo pinagkukulang ng Panginoon. Sabi ni David, I've been young, but I am old, but I have never seen the righteous forsaken and his children begging for bread. Ako'y naging bata pero matanda, pero wala ka siyang nakita na isang matuwid nagpalimot at ang kanyang anak ay nanghingi ng tinapay. Amen. Bagamat hindi tayo mayaman, pero kailanman hindi po tayo pinagkukulang ng Panginoon. Amen. Sagana tayo kay Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3, Romans number 3, verse 20 to 21. Timothy, God, what has been entrusted to your care. Turn away from godly stutter and the opposing ideas, what is falsely called knowledge, which some have professed and so doing have departed from faith. Grace be with you. Panguli po, hold on the faith of the gospel. Panghawakan po natin yung pananampalataya sa Ebanghelyo. Hold on the faith of the gospel. Paano po natin yung panghahawakan, yung pananampalataya sa Ebanghelyo? Number 1, guard what God has entrusted to us. Sabi niya kay Timothy, Timothy, guard what has been entrusted to your care. Pag-ingatan mo o bantayan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano po ba yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Ang tinutukoy po ito is the message of the gospel. The true teachings of Jesus Christ in contrast to sa message po ng mga false teacher. Napakarami pong false teacher sa panahon natin ng ngayon. Amen. Message of the gospel pinagkatiwala po sa atin ng Lord. Imagine po natin, halimbawa, mayroon kang bagong brand new na kotse. Brand new talaga, bagong bilay, inalabas sa kasa. At pagkatapos, piniram ng kaibigan mo, dahil kaibigan mo matalik, pinagkatiwala mo, piniram mo yung sasakyan mo, bagong bilay, hindi mo pa nga na-drive eh. Piniram ng kaibigan mo matalik, nagtiwala ka. Pagkatapos nung ibinalik yung sasakyan, ang dami gas-gas, sira-sira, hindi man lamang humingi ng sorry, hindi man lamang nagpaniwala. Ano kaya mararamdaman mo? Matutuwa ka kaya? Brand new yung sasakyan mo, pinagkatiwala mo sa kanya. Pagbalik, galos-galos, lahat yung gulo, pero hindi man lang nagsabing sorry, pare. Kasi ganito, hindi man lang nagpaniwala, ba't ibinigay sa Jesus para yan ang sasakyan mo? Matutuwa ka ba? Eh, siyempre hindi. Kapag tayo po, ibinigay natin pinahiram natin sa kansang bagay na malaga sa atin, inaasahan natin na kapag ibinalik niya, yun, ganun pa rin na itsura ng kinuha niya. Di ba, kinuha niyang malinis, kinuha niyang ayos, pagbalik niya, ganun pa rin, yun ang inaasahan natin. Ang gospel is God's treasure possession with the power to save everyone who believes. Yung Ebanghelyo, ito po yung treasure possession na may kapangyarihang magligtas sa lahat ng sasampalataya. Sabi po ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentile. Treasure possession ni Lord yung gospel. May kapangyarihang magbago ng buhay, magligtas sa mga sasampalataya. Yun po yung pinagkatiwala sa atin, Lord. Treasure possession ni Lord, may kapangyarihang magligtas ng mga sasampalataya. Ipinagkatiwala sa atin yung Ebanghelyo. Para ingatan natin. Huwag po natin, dahil pinagkatiwala ni Lord, huwag po natin baguhin yung Ebanghelyo. Huwag natin palitan yung Ebanghelyo. Huwag natin i-damage
yung ebanghelyo sa pamagitan ng ating life testimony. Nadadamage yung gospel sa pamagitan ng buhay natin. Pinagkatiwala sa atin yung gospel eh. Prized possession, merong power to save soul sa lahat ng sasampalataya. Huwag natin baguhin, huwag natin palitan, huwag natin i-damage sa pamagitan ng ating life testimony. Live according to the gospel. Mabuhay tayo, live a life that is worthy of the gospel. Pinagkatiwala sa atin eh. Higit sa lahat, huwag natin isikreto, share the gospel. Yun po yung main reason kung bakit ipinagkatiwala sa atin ni Lord yung kanyang treasure possession may kapangyarihan magligtas sa mga sasampalataya. Ang unang dahilan to share the gospel. Ibahagi po natin yung ebanghelyo sa mga tao hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Paano natin panghahawakan ang pananampalataya sa gospel? Number 1, what God has entrusted to us. In letter B, sa verse 20, Timothy, God what has been entrusted to turn away from God's stutter and opposed ideas of what is falsely called knowledge. Turn away from empty discussion and false teaching. Iwasan yung mga usapang walang kabuluhan at maling katuruan. Napakarami pong nagkalat na maling katuruan. Yung false teaching, ito po ay tema sa libro ito, sa marami pang libro ni Paul. Sapagkat totoong problema ni Timothy sa kanyang church sa Ephesus. False teaching. At yan po totoo sa kapanahonan natin ngayon. Napakarami po. Maling katuruan. Kapag ang simbahan ay hindi na po ang main emphasis ng simbahan ay si Kristo. Kapag hindi na po main emphasis na simbahan yung ebanghelyo, yung pagbabahagi ng ebanghelyo, delikado na po yan. Kinakailangan emphasis ng church si Jesus Christ, yung pong faith sa gospel at yung pangangaral ng ebanghelyo. Kaya sabi niyo po, iwasan mo yung mga usapang walang kabuluhan at mga baluktot na katuwiran. Napakarami po na nagkalat na maling katuruan. Kailangan maging wise po tayo, magkaroon tayo ng discerning spirit para malaman natin kung ano po yung false. Marami nangangaral, dala-dala yung Bible. Diba? Bible din pinapangaral nila eh. Pero mali yung katuruan nila. Paano po tayo? Paano po tayo magiging wise and discerning para hindi po tayo maligaw ng maling katuruan? Bisa nakakalungkot, diba? Kasama mo simbahan, pagkatapos nabalitaan mo na ando na. Nasa dating daan na. Nasa lumang daan. Nasa kung saan daan. Di ba nakakalungkot? Naalala ko po yung kapatid natin na siya po ay dating tumutugtog sa simbahan. Siya yung ating bahista. Nung ako'y kinasal, regalo sa akin sa sapatos. Sa lawet, binili ko sa sapatos. Nakakalungkot. Namali na turo. Sabi nga sa akin, nakita ulit kami, galing ako sa Bude. Yung makalaya ako, nakita kami, meron siyang pwesto sa Muntinlupa. Nag-usap kami. Iba na yung kanyang doktrina, iba na yung pinaniwala niya. Sabi sa akin, pwede tayo mag-usap. Kasi kayo mga born again, nakabasa lang kayo ng talata sa balutan ng tinapa, ligtas na kayo, parang ganun sabi sa akin. Nakakalungkot na dati mong kasama pa natin sa Bible study tapos mali ng ligaw. Naligaw. Marami pong maling katuruan. Kaya maging wise po tayo, maging discerning po tayo. Paano tayo maging wise at discerning? Be student of the Bible. Maging estudyante po tayo ng Biblia. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sabi po sa Tagalog, sikapin mo maging kanugod-dugod sa pamingin ng Diyos. Isang manggagawang
Walang dapat ikahiya at dapat na magturo ng rightly dividing the word of truth. Para hindi tayo madala ng maling katuruan na nagkalat sa labas, be student of the Bible. Maging estudyante ng Biblia. Meditate the Word of God. Kasi pag alam mo ang katotohanan, ano po ba ang pangontra sa kasinungalingan? Katotohanan. Eh kung wala kang alam na katotohanan, pag mayroong nagsabi sa iyo ng kasinungalingan, paniniwalaan mo. Pero pag alam mo yung katotohanan, estudyante ka ng Biblia, mission na ba sabihin mo, malalaman mo, mali yan. False yan. Ito yung tama sinasabi ng Bible. Be a student of the Bible. Kaya nagbigay po ng warning si Paul. Sabi po sa verse 10, dahil sa kanilang pagmamarunong, may mga taong nali sa pananampalataya. Di ba narinig natin, mga nagtuturo, heaven, yung impyerno daw, hindi totoo. Hell is not real. Wala nang rapture. Wala nang lahat. Nangyari na noong AD 70. Nakakalungkot. Di ba? Nadaya. Kaya kailangan, sabi, ang warning po sa atin, dahil sa kang pagmamarunong, huwag kayong magmarunong. Huwag na, pag wala pong sinasabi ang Bible, huwag na kong sabihin, minsan may nagtatanong kasi Pastor, sabi, ano ibig sabihin? Kung walang sinasabi ang Bible, huwag natin sabihin, huwag kayong magmarunong kasi minsan may nagtatanong, wala naman sagot ang Bible. Haka-haka na lang natin. Kasi baka ganito yan, baka ganito Pag wala pong sagot ang Bible kung sa tinatanong sa atin, huwag natin sasagutin. Walang sinasabi ang Bible, hindi ko pwede sagutin yan. Kasi pag nagmarunong po tayo, marami nagmarunong Marami nagsimula sa tama, nagmarunong na mali. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Putting our hope in God. Put our hope in God, not on wealth. Ilagay po natin yung ating pag-asa sa Diyos, hindi sa pera. Huwag po natin sukatin yung kahalagaan ng buhay sa pamagitan ng kayamanang meron ka. Huwag po natin sukatin ang ating seguridad sa pamagitan ng kayamanan at huwag po natin isipin na ang kagalakan sa buhay ng gagaling sa pera. Ang tunay na kagalakan ang gagaling sa Diyos. Yung halaga ng buhay natin hindi po nakabase sa pera, nakabase sa ating personal na relasyon sa Panginoon. Store up treasure in heaven, mag-impact po tayo ng kayamanan sa langit. Paano? Maging be rich in good deeds at maging generous po tayo, maging bukas ang palad at matuloy sa ating kapwa. And build a firm foundation for the future. Number 3, hold on the faith, the gospel, God what has entrusted us. Bantayan po natin, buwan na natin, pinagkatiwala ng Lord. Yung gospel, the treasure possession of merong power to save souls. Share it sa ating kapwa. Turn away from empty discussion and false teaching. Putting our hope in God, sabi po Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar out in wings like eagle. They will not grow weary. They will walk and not faint. Pagkatapos, sinaraduhan po ni Paul yung sulat niya sa 4 simple words. Grace be with you. Ang biyaya ay sumasa inyo nawa. We are saved by God's grace. We serve by God's grace. We stand by God's grace and grace be with us all. Tayo po yung mga manalangin. Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka namin. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon, na yung aming pagtitiwala sa iyo namin ilalaga sapagkat kayo naman hindi mo kami ipabaya. Hindi namin ilalaga po yung aming pagtitiwala sa pera. Yung pera po, hindi po ito yung basyahan kung anong halaga namin buhay. Ang basyahan halaga ng buhay, yung aming personal na relasyon sa iyo. Pero maraming salamat, pinupuri ka namin. Dalangin po namin yung message na narinig po namin. Ito po tumingin mo sa aming puso't isipan. Maipamuhin po namin, maibahagi po namin. Upang Panginoon ang buhay namin ito ay punong-puno ng pag-asa. Hindi kami mawala ng pag-asa sapagkat ikaw ng Diyos namin ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen, amen. Bago po tayo mag-communion, Numbers chapter 6, yung benediction po natin, blessing. Tayo po tayong lahat bago natin ipamahagi. Numbers chapter 6, verse
22. Ito po sinasabi, and the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon, enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you, and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless and receive the blessing. Hallelujah.